Samantala, sumipot sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang ilang pang kongresista, kabilang na po si Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde at Caloocan 3rd Representative Dina Sisio na mga dinadawit po sa flood control scam. Pero yung pong inaasahang live streaming sana ng pagdinig na uwi sa executive session. TJ Mendoza sa balitang niya. Wala po kami tinatago, hindi ako magtatago, hindi ako iiwas, hindi ako lilipad ng ibang bansa. I am here to thoroughly go through the investigation to fight for my innocence po. And makikitang naging emosyonal si Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde sa una nitong pagkakataon na humarap sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ngayong araw. Si Atayde ay tinuturing na resource person ng komisyon at ipinatawag para magbigay linaw sa mga alegasyong ibinabato sa kanya kaugnay sa mga anomalya sa flood control projects. Pero hindi isinapubliko ang pagdinig na dapat sana ay i-livestream ng ICI dahil inalok ng komisyon sa Atayde ng isang executive session o yung pagdinig na hindi bukas sa publiko. they asked me po, before the, the guidelines of the live streaming came out, they asked me po, because as I said, I volunteered, I think about 2 weeks ago po when I wrote a letter. And they asked either a live stream or not. And I really, in respect to the commission, they asked naman po. And I just replied. Sige. Handa naman daw si Atayde na sagutin ang mga paratang sa kanya na tinawag niyang hearsay. Maging ang akusasyon umano sa kanyang ama na si Arturo Atayde ay pawang mga walang ebidensya. Matatandaan na idinawit ng kontraktor na si Curly Discaya si Atayde noong September 8 Senate Blue Ribbon Committee hearing kung saan pinangalanan ni Curly si Atayde na kumikickback sa mga flood control projects. Maging si Caloocan 3rd District Representative Dina Sisio na name drop din ni Curly. Magkasunod lamang na dumating si Atayde at Sisio sa tanggapan ng komisyon ngayong araw. Humarap po tayo dito sa ICI para makipagtulungan sa investigasyon. Nang sa ganon, mabigyan din tayo ng pagkakataon na maklear yung name natin sa allegations laban sa atin. Pero pati ang pagdinig ng komisyon kay Sisio, naka-executive session rin. Para po mas maprotektahan dahil baka magkaroon po ng judgment by publicity at baka meron po tayong mga sensitibong masabi sa ICI na hindi muna kinakailangan lumabas sa publiko para ho hindi abala sa investigasyon na isinasagawa. Hindi naman daw takot si Sisio. Humiling lang siya ng executive session para maiwasan ang paglalantad nito ng mga sensitibong impormasyon na hindi pa pwedeng ilabas sa publiko. Sinabi din ng mambabatas na nagkaroon pa sila ng pag-uusap ni dating Speaker Martin Romualdez nitong nakaraang buwan pero hindi na idetalye ang kanilang usapan. Nagkikita lang daw sila dahil parehas silang kabilang sa Partido Lakas CMD at hindi nila napag-usapan ang tungkol sa budget. Sa pahayag naman ng ICI, sinabi nitong humiling umano ang dalawang mambabatas ng executive session. Taliwas yan sa naging panayam kay Atayde kung saan sinabi niyang ang komisyon ang nag-alok sa kanya ng executive session. Dagdag pa ng ICI, ang mga investigasyon na kanilang ginagawa ay rumirespeto sa right to information ng mga Pilipino at karapatan ng mga inimbitahang resource person para masiguro ang prosesong naaayon sa mga umiiral na batas. TJ Mendoza para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.